Amen and amen. Amen. Hallelujah. So, bago po ako bumaba, I just want to introduce na meron pong mag-share ng testimony, kanyang living testimony po, kung ano po yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. So, di ko na po patatagalin pa. Tawagin po natin ang ating kapatid, Sister Michelle. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. I am so honored na ma-invite ni Pastor Ras. Actually, bago lang po akong dito eh. Sumali lang nitong recently lang po nung Bible study kay Pastor Ras. Sabi ko, gusto ko ng Bible study, pinagpipray ko po yun. Kasi medyo naglaylo ako, yung faith ko. Pero nandun pa rin. Pero gusto ko ng fire ngayon. Nag-ask din po ako ng Bible study every Tuesday group kay Pastor Kaloy and Sister Jack po. And then now, ito na yun. Pinagpipray ko to actually. Nandito na po ba yung PowerPoint? Sorry po. Nag-prepare po kasi ako ng PowerPoint para po at least yung mga, iba po kasi yung feeling na habang nagtotalk po ako, may nakikita rin po yung mga listeners. So, okay, sige po. So, I want to introduce myself. I'm Michelle Nepasina Salalila. So, I'm 36 years old. So, dati akong taga San Roque. So, some of the faces here, kilala po ako. Then, they knew me from the start. From my childhood, ayan, si Samuel, yan, kilala ko, kapitbahay ko yan eh. Yan, sobrang miracle din na iba yung faith niya kay Lord, di ba? Sam, mali ka lang, parang babatok-batukan mo lang yan sa kanto eh, ganun. Joke lang. Ayan, si Charlotte, yan, yung cutie-cutie na yan. Hindi ko akalain, naging sila, yung by faith. Diga. Si Ate May, ayan, si Ate May. Nandito din po yung mother ko. Mama, tayo ka. Si Mama Henya ko. Ayan. Then my husband, ayan yung mga kids ko, sinama ko rin po. So, itong araw na to talagang, ikikwento ko lang po habang in-invite, Mitch, pwede bang mag-share ka? Nito lang, wink lang na to, mag-share ka ng life testimony mo sa Sunday. I-share ko lang po parang kumilos na naman si Lord sa buhay ko. Ay ko, schedule kasi ng bunot ng ngipin ng anak ko, Sunday. Tapos sabi ko, pero in my heart, parang, minsan lang to, parang nakaka-honored naman na ma-invite sa dami-dami ng parang, tas bago lang po niya akong kilala, hindi niya po ako kilala personally, Bible study lang po. Tapos sabi ko, Lord, gusto ko talagang mag-share, kasi pinapangarap ko yun, na sabi ko kay Paz, sabi ko, gusto ko kapag maglalaho man ako sa mundo, hindi ko naman pinapangarap na maglaho agad na, no? Yung parang may purpose yung life ko, to enlighten others, na parang gusto ko yung mayroon akong tatak, yung parang, kilala ko yan si Mish, ganito, ganyan. Sabi ko, Lord, gusto ko rin ma-share sa iba. And then, ito na yung opportunity na i-discuss ko. Sabi ko, medyo pang maalaala mo kaya yung buhay ko. Hindi, okay lang, unti-unti lang, sabi yung gano'n. And then, yun na nga sabi ko, dumating na nga yung Sunday na schedule, bigla nag-chat yung teacher ng anak ko na may NAT exam, yung grade 12 dun sa school nila, which is, wala silang pasok ng Thursday and Friday. So, sabi ko, sa asawa ko, sweetheart, i-reschedule ko kaya yung bunot ng ngipin ng anak ko natin ng Friday. Oo, okay yan. Sige, para maka-attend tayo. Tapos kaya sabi ko, ay, praise God. Parang si Lord na yung gumawa. Yung simple things lang na yun, parang doon ko nararamdaman si Lord. Ay ko, Lord, gusto mo talaga ako mag-talk? Sige, go. Ay ko, i-schedule natin. As ito na nga, ayan, start na tayo, baka mapahaba pa. So, my life with Jesus. So, napakilala ko na. I'm Michelle Nepasina Salalila, Licensed Customs Broker, MCA. So, bago ako napunta dyan, I have a story to tell. So, when I was young, mahilig akong magsulat sa journal. Ay, naiyak na ako. So, old, na yan, kung mababasa nyo dyan, ang hilig ko, madayari kasi akong tao. Ayun na, Michelle. Madayari ako. Lahat ng saloobin ko, dinadayari ko. Alam ng mother ko yan. So sabi ko,
may pangarap ako. Mahirap lang kami. So, from ibabasahin ko na lang. So, ang nakalagay dyan, yung mga pangarap ko, gusto ko graduate with a degree. Taas ng pangarap ko, no, with medals pa. Ganyan ako. Kasi scholar po ako. So, parang yung faith ko, sabi ko, scholar ako, imposibleng wala akong medal, parang ganon. As makapasa sa board exam at maging broker. 3, magamit ang lisensya at makatrabaho ng tama lang. 4, magmasteral at makatapos ulit. 5, magturo sa PMI, Lyceum of Yati. May open-close parenthesis, maging head, hehehe. So, ganun kataas yung dreams ko. 6, magkaroon ng sariling business. Brokerage, franchise, mini. Tapos, 7, magkaroon ng sariling lupa at bahay. 8, magkakotse, yung simple lang. 9, makapangasawa ng taong mamahalin ako ng totoo. And then 10, ikasal, magkaanak, at maging masagana ang aking pamilya. Maliit lang to na 1/4 sheet, parang parang feel ko lang, bet ko lang magsulat. Parang sabi ko, Lord, ito yung pangarap ko, pinagpipray ko yan. And then as the time goes by, ayan, next slide. I graduated from high school, ayan. Scholar din ako niyan. And then I graduated my master's at PMI during 2013, ayan. Ayan naman yung graduation ko nung PMI na yan ang scholarship ako ni Mayor Belmonte. Tapos nag-working student ako. So papyaw lang, habang nag-working student ako, nasunugan kami noon. Tapos parang na-stroke pa papa ko, ang daming challenges. Hindi siya yung parang in one click na dyan ka na agad sa victory mo. Parang ang dami mong step by step. So sabi ng mama ko, dumating kami sa point na, anak, mag-stop ka na. Kasi wala na tayong pera eh. Ay ko, mama, mahirap na nga tayo. I-stop pa ba ako? Kako? Iyak ako. Sorry, di ko mapigilan yung luha ko. Sabi ko, mama, scholar naman ako eh. Ay ko, hindi sapat eh. Yung scholars kasi, 5,000. Tapos, yung tuition fee is hindi sapat dun sa thank you. Sabi ko, mag-working student na lang ako. Naranasan nyo ba yung tipong sira yung sapatos mo, maglalakad ka sa sa pila, maghahanap ka ng, sabi ko, kahit magugas lang ng pinggan, sige. Tapos sabi ko, na lang ako, sales lady. Ang dami ko naiisip, sobra. Lumapit ako sa Veritas, ganyan, hanggang sa dumating yung, sa school, nasa din ako. Siyempre, medyo madikit tayo sa teacher. Tapos, siyempre, nakakwento-kwento ko. Sabi nung dean, gusto mo ba magtrabaho talaga? Opo. O sige, ganito, 100 pesos per day. Okay lang sa'yo? Opo, okay lang. Okay, from 8 a.m. to 6 p.m., nag-work ako doon. Then by 6 to 8 p.m. kasi yung class ko ng college. So, parang pabor. Tapos ang binabaon ko lang pera noon, time na yon 50 pesos. Tapos magbabaon lang akong kanin. Tapos bibili lang akong tuhog-tuhog. Makaraos lang ba? Parang yun lahat ng struggle kinaya ko. Sabi ko, in time, maririp ko rin to. Sabi ko, Lord, ikaw na lang umano sa akin. Tapos, ayun na. Praise God, nakagraduate ako with high honors. Kasi scholarship. Kasi kailangan ko yun eh. Para may tuition fee at the same time. Ayan. And then, I took my licensed customs broker. Next slide po. Nung pagtas ko graduate. And then, by that time of 2015, I got my own car. Ayan. Praise God. Ayan. Gusto ko lang ipagmalaki yung dating boyfriend ko. Ayun, yung husband ko na ngayon. Siya yung taga-push. Kaya mo yan, kaya mo yan. Ayan. Ayan, unang car ko. Next is yung, sabi ko, Lord, parang empty ako noon. Nagtatrabaho ako, bahay, work. Sabi ko, Lord, parang gusto ko may iba pang punta. Kaya nagsumali ako sa ministry. Ayan, nakilala ko na si Lord sa Word of Hope. Ayan, nagsising kami, ayan yung mga ka-churchmate ko, may choir kami. Yun, nag-serve ako kay Lord. Next po. And then by the 2016, kinasal kami. Yan, isa rin yan sa dream wedding. Diba po, nakalagay talaga yung list ko na, yan, isa rin po yung patotoo, life testimony, na walang-wala din kami. Hindi naman totally walang-wala na yung tipong wala kang nakikitang huge amount, pero nakaya mong itawid yung wedding. Yung nagulat yung both parents namin na, wow,
Yung dream wedding talaga namin, hanggang sa dumating yung mga, sagot ko na yung bouquet, sagot ko na invitation, sagot ko na, hindi namin in-expect yung blessing ng tao na dumating sa amin. Kasi dyan ko rin tines yung faith ng asawa ko na, sweetheart, habang on preparation namin yan, nagsisimba kami, try to give tithes kay Lord. Tinan mo, babalik yan siksik-liglig. Naniwala siya, sabi niya, parang naano ko siya, nahikayat ko siya noon. Then isa rin niyang patotoo. Next po, dumating na si Brianna, yung firstborn namin. I have a PCOS. So, hindi ko in-expect, honeymoon baby po yan, si Brianna. By 2017 ko siya pinanganak. Ayan. Next po, ayan, nagkaroon naman ng second baby boy. Pinag-pray ko rin po si yung baby boy. Sabi ko, Lord, kung magkaka-anak ako ulit, baby boy na. And then, yan din sinabihan ako ng doktor, dapat may age ganito, hanggang doon ka lang Kasi kung, to be honest, ang mga babae po ngayon, may limit na kasi po kapag yung age na masyadong ang daming complications po. Tapos binigay po siya unexpectedly. And then, yung last po, ayan na si baby, si Johan. Next po, ayan, yan na yung yung pinaka-dream namin na nagkaroon kami ng bahay na hindi din namin in-expect na ganyan kaganda, ganyan din kalaki, na parang, wow, kahit na yung mga nakapaligid sa aming tao, kasi sa totoo lang, tahimik lang po kami. Hindi kami yung parang binoboy sa, kukuha kami ng ganito, ganyan. Nagulat na lang sila nung lumipat na po kami. Kasi mas okay yung tahimik lang. Ay, parang by faith na lang kay Lord na parang gusto ko na iparamdam, Lord, ikaw to, hindi kami. Ikaw yung actually habang papunta po kami dito, hindi po ako kinakabahan Joyful po yung heart ko, na para bang excited, Lord, ibibida na naman kita. Na-miss kong ibida kasi po sa totoo lang, habang nagtuturo ako sa Lyceum, naging prof po kasi ako from 2013 to 2018. Na-stop lang kasi nag-K-12, ayan, nawalan ng loading, tas nanganak po ako kay Brianna, na-focus sa pag-aalaga. Habang nagtuturo ako, bago ako mag-start ng class, may isa akong Bible verse na binapakita sa PowerPoint. Doon ko ini-stick, doon ko sila tinitira na, kung ano yun, kasi syempre, Lyceum yun mga may kaya yun. Syempre, hindi ko naranasan yung naranasan. Kaya pinaano ko sa kanila na, huwag nyo sayangin yung time, yung money na inaano sa inyo ng mga parents nyo, kasi hindi nyo alam na may ibang mga mag-aaral na nagsusumikap na mas pinapahalaga na ni sente mo ang hirap kitain. Kasi yung mga student ko noon, parang retake ng retake, para bang matapon lang yung pera na. Kasi may retention po doon sa Lyceum, may higpit po doon. Hindi po porket na may kaya, ipasa mo na yan, ganyan. Kaya alam nila na nagbabagsak ako. Pero hindi ko sinasadya na binabagsak kasi may retention po Kaya nung graduate na yung mga student ko, sabi, Ma'am, yun yung parang ibang reward. Ma'am, alam mo, hindi ko naman mararating to, hindi ko maano to kung hindi mo sinabing ganito na nagkaklase tayo. Ma'am, hindi kita makakalimutan kasi yung life mo parang umano sa akin. Doon ako sabi ko, wow Lord, iba pala. Hindi yung intellectual knowledge yung na-share ko, kundi yung parang may part ni Lord, may kurot na parang nagsumikap sila dahil dun sa nangyari sa buhay ko by God's grace. Kaya po, lagi kong ibinibida na His will, not mine. Sa Kanya yun galing His plan, not mine. His glory, not mine. His timing, not mine. So, lahat ng mga nangyari sa akin, pag nababati ako, galing naman, Mitch. Hindi po, glory to God, by God's grace po yan. Actually, ayan po. Praise God po talaga. Kaya po, sabi ko, with God, all things are possible. So, Matthew 19:26. Kaya po sana, kung may mga down dyan, na walang financial, na pray lang po, minsan may blessing na hindi mo unexpected na darating, na parang bigla na lang susulpot. Kaya po ako yun nung habang bata pa ako, sabi ko sa mama ko, Mama, balang araw makakakain tayo sa masarap na pagkain. Mama, balang araw magkakakotse ako. Mama, balang araw may maganda akong cellphone. Hindi ko alam bakit ganun yun ang sasabi ko. Pero deep inside, sabi ko, siguro yun yung faith na sinasabi nga nila, na parang mayroon kang brighter future, na kahit despite all the struggles, all the challenges na kinakaharap nyo ngayon, kapit lang sa Panginoon. Yun lang po. Thank you po dito sa time na to. Thank you, Pas.